Mahigit 25 bilyong piso na umano ang na-freeze o na-recover ng pamahalaan mula sa mga maanumalyang flood control projects. Kasabay nito, inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas marami pang kaso ang isasampa laban sa mga opisyal, kontratista at iba pang sangkot sa umano'y malawakang korupsyon. Narito ang ulat ni Aaron Rojas. Matinding babala laban sa korupsyon ang isa sa mga pangunahing mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address. Inihayag ng Pangulo na hindi titigil ang pamahalaan sa paghabol sa mga responsable sa mga maanumalyang flood control projects na umano'y nagdulot ng paglustay sa bilyong-bilyong pisong pondo ng bayan. Ayon sa Pangulo, may mga kontratista, matataas na opisyal at maging ilang mambabatas ng nasampahan ng kaso at nakulong kaugnay ng mga irregularidad. Kaakibat ng mga naisampang mga kaso, tiniyak ng inyong pamahalaan na mababawi mula sa mga nagsabuatan ang nakuha nilang pera ng taong bayan. Gayon din, pinigilan natin ang paglabas ng pera ng bayan na ipambayad pa dapat sa mga depektibo, peke o guni-guning mga proyekto at mapupunta lamang sa mga bulsa ng mga tiwalaing kontraktor at opisyal. Ayon pa sa Pangulo, halos 25 bilyong piso na ang na-freeze at na-recover ng gobyerno mula sa mga iligal na transaksyon. Sa halagang ito, mahigit 800 milyong piso na raw ang naibalik sa National Treasury. Inaasahan ding madaragdagan pa ang mababawi habang nagpapatuloy ang mga investigasyon. Dagdag pa rito, sinabi ng Pangulo na malapit nang magsampa ang Ombudsman ng panibagong mga kaso laban sa isang dating mataas na opisyal na sinasabing sangkot sa umano'y katiwalian. At dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Giit ng Pangulo, ang mga pondong nababawi ng pamahalaan ay hindi lamang ibabalik sa kaban ng bayan. Anya, ilalaan ang mga ito sa mga programang direktang makikinabang ang publiko, kabilang ang ayuda, serbisyong pangkalusugan, edukasyon at iba pang mahalagang proyekto. Ayon sa administrasyon, bahagi ito ng pagsusulong ng pananagutan at pagpapanumbalik ng tiwala ng publiko sa pamahalaan. Lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaban ng bayan. Ipinapaubayan na natin ang pag-uusig sa Ombudsman. Kasabay ng pinaigting na kampanya laban sa korupsyon, tiniyak din ng Pangulo na palalakasin ang monitoring sa mga infrastructure projects. Nauna nang sinabi ni Senador Rodante Marcoleta noong 2025 na nasa 849 bilyong piso ang actual budget para sa flood control projects mula sa 2022 hanggang May 2025. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Aaron Rojas, SMNI News. Matapos ang halos 4 na dekadang hindi paggamit ng nuclear power sa bansa ay may bagong pangako dito. Si Pangulong Bongbong Marcos, binanggit niya ito sa kanyang ikalimang State of the Nation Address. Si Aaron Rojas sa kabuang detalye ng balita. Isa sa pinakamalaking anunsyo sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pangakong paggamit muli ng nuclear energy sa Pilipinas. Ayon sa Pangulo, hindi na maaring umasa lamang ang bansa sa mga tradisyonal na pinagkukunan ng kuryente habang patuloy na tumataas ang pangangailangan sa enerhiya dahil sa paglago ng ekonomiya at populasyon. Iginit niyang kailangan ng paghandaan ang pangmatagalang supply ng kuryente upang maiwasan ang kakulangan sa enerhiya sa mga susunod na taon. Pushing the envelope further, perhaps it is time for us to revisit nuclear energy production. Sinabi ng Pangulo na malayo na ang narating na makabagong nuclear technology kumpara sa mga teknolohiyang ginagamit ilang dekada na ang nakalilipas. Ayon sa kanya, ang mga bagong henerasyon ng nuclear reactors ay may mas mataas na antas ng kaligtasan at ginagamit na sa maraming bansa bilang maasahan at mababang carbon source ng kuryente. Layunin raw ng pamahalaan na matiyak ang sapat na supply ng elektrisidad habang pinananatiling abot kaya ang singil sa kuryente para sa mga Pilipino. Titiyakin natin ito ay ligtas. Titiyakin din natin may papaliwanag na mabuti sa publiko ang magandang dulot sa atin ng enerhiyang nuklear.
Kasabay ng panukalang pagbabalik ng nuclear energy ay nangako rin ang Pangulo na patuloy na palalawakin ng pamahalaan ang renewable energy projects tulad ng solar, wind at hydropower. Ipagpapatuloy rin ang paggamit ng natural gas bilang bahagi ng diversified energy program ng bansa. Saad niya, mahalagang magkaroon ng iba't ibang pinagkukunan ng enerhiya upang hindi maging vulnerable ang Pilipinas sa pangdaigdigang krisis sa langis at iba pang geopolitical conflicts na nakakaapekto sa presyo ng kuryente at gasolina. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Aaron Rojas, SMNI News. Magkakahalong reaksyon ang sumalubong sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga residente ng Quezon City. Narito ang balita ni Paul Montibon. Iba-iba ang naging pananaw ng ilang mamamayan sa ikalimang State of the Nation address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para kay Lance, isang manggagawa, 50-50 ang gradong maibibigay niya sa Pangulo matapos mapakinggan ang kanyang ulat sa kalagayan ng bansa. 1 to 10, sabi na lang natin 50-50. Ayon sa kanya, bagamat may ilang magagandang programang pamahalaan, nananatili pa rin anya ang suliranin sa korupsyon na lalo umanong nagpapahirap sa mga ordinaryong manggagawa tulad niya. Mahirap sagutin mahirap mahusgahan din ako. Ngayon ang presidente natin talamang tayo sa korupsyon. Ngayon po dapat ang totoohan po natin. May kapareho ring pananaw ang ilan pang nakapanayam. Anila, bukod sa patuloy na kahirapan at katiwalian, ikinababahala rin nila ang umano'y pagtaas ng kriminalidad sa iba't ibang lugar sa bansa. Sana maayos yung problema natin dito sa Pilipinas. Tulad ng mga corruption. Saka, alam mo yung mga paligid dito medyo delikado sa mga katulad naming manggagawa. Maraming kasi ano rito mga mandurukot dito katulad dito sa Commonwealth. So hindi pa rin natatapos? Hindi pa rin. May ilan ding ikinumpara ang kasalukuyang sitwasyon sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa kanila, mas maayos noon ang peace and order situation at mas mataas umano ang kumpiyansa ng publiko sa seguridad. Ay hindi po safe. Hindi po tayo safe. Dahil marami na pong patayan ngayon. Yun, patayan, saka kahirapan. Marami, hindi katulad dati nung si Duterte pa. Lalo na sa mga kabataan ngayon na marami ng patayan. Sa kabilang banda, marami rin ang nagpahayag ng suporta sa naging ulat ng Pangulo. Bagamat aminado silang hindi nila kabisado ang lahat ng datos na inilahan sa SONA, naniniwala silang may mga programang makatutulong sa mamamayan kung maipatutupad ng maayos. Isa na rito si Nanay Mila na nagpahayag ng paghanga sa naging talumpati ng Pangulo. Gayunman, umaasa siyang higit pang pagtutuunan ng administrasyon ang kampanya laban sa korupsyon at kriminalidad. Kung sila may mga trabaho sila, walang gagawa ng magnanakaw, papatay para lang mapakain yung pamilya. Naniniwala ako sa ganoon na wala ipinanganak talagang taong nisungay. Maaayos ayon ngayon sa narinig ko na ano yung mga plano niya, yung mga gagawin niya. Maaayos lang kung lahat ay magtutulong-tulong. Wala lang makasarili. Samantala, may isa pang residente ang nagbigay ng mataas na marka sa Pangulo. Ayon kay Alicia Villaluz, 9 out of 10 ang kanyang grado sa Pangulo dahil marami na umano ang matulungan ng administrasyon at nakikita niya ang positibong epekto ng ilang programa ng pamahalaan. Sa ngayon po, sa panahon ng ating mahal na Pangulo, at least bibigyan ko po ang ating mahal na Pangulo ng 9. Dahil marami po ang natulungan, kumbaga naiangat po niya yung kabuhayan, lalong-lalo na po doon sa mga, kagaya po nung pinangako niya ng mga bigas, ngayon po ay nararanasan kasi kami po ay nakakapila sa kadiwa. Magkakaiba man ang pananaw ng publiko, iisa ang panawagan ng marami. May sa katuparan ang mga pangakong sinabi sa SONA. Lalo na ang maigting na kampanya laban sa korupsyon at kriminalidad. Gayon din ang mga programa na direktang magpapagaan sa buhay ng bawat Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Paul Montibon, SMNI News.